Hindi nila sigurado kung ipe-perform ni Kendrick Lamar yung Not Like Us sa Super Bowl. Kasi itong si Drake, nag-file ng lawsuit sa Universal Music Group, sa UMG, which is the publisher of the song. Si Drake, natalo siya sa rap beef, right? Alam naman ng lahat yon. Si UMG daw, ginamit yung mechanism nila para mag-boom yung song na Not Like Us, which is defamatory sa kanya. Parang ganyan. Artist din nila or under din nila si Drake. Talaga? Yep. So nag-file siya ng lawsuit against UMG saying na pinush yung Not Like Us para maging hit. Tapos dapat daw pinapangalagaan ng UMG yung artist nila. And before that rap beef, parang due for contract negotiation kasi si Drake with UMG. So parang sinasabi ni Drake dun sa lawsuit niya is gustong sirain ng UMG yung career ni Drake para magkaroon sila ng leverage dun sa negotiation, dun sa contract. Sinasabi niya na defame siya dun sa kanta na Not Like Us. Pero ang hinahabla niya is yung UMG. Bakit hindi si Kendrick Lamar? Una-una, hindi yung Not Like Us yung pinaka defamatory na kanta doon sa beef nila. Ang pinaka defamatory doon na kanta is yung Meet the Grams, which is open letter siya sa buong pamilya ni Drake. Like majority of that song is defamatory kay Drake. Pero he chose the Not Like Us song dahil yun yung pumatok. Yun yung naging hit eh. Tapos, sinagot yun ni Kendrick Lamar doon sa Super Bowl performance. Parang sabi niya na gusto kong i-perform yung paboritong kanta ng mga tao. Kaso alam niyo naman, they like to sue, which is a direct answer sa paghahabla ni Drake sa sa UMG. Unang-una, ikaw yung nag-umpisa ng rap beef. Oh. Like nakailang parang 2-3 kanta siya na sinasabi niya, hindi, mag-release ka ng kanta, Kendrick, sumagot ka. Nagkaroon nga ng lawsuit towards Spotify, yung ibang mga consumers ng Spotify. Kasi may time na nag-release ng album si Drake, right, na bago. Every time na magsa-search sila ng kanta, kahit hindi naman sila nakikinig kay Drake, let's say, di ba sa Spotify, hahanap ka ng playlist, di ba, na, for example, workout songs, ganyan. Ang re-recommend ni Spotify sa'yo, si Drake. Sa home feed mo sa Spotify, puro si Drake ang lumalabas, puro album niya, kahit hindi ka nakikinig kay Drake. So yes, of course, talagang may push towards artist kapag gusto ng music label, i-push yung artist. Or having said that, nag-benefit siya doon. Ngayong against yung system towards him, nagre-reklamo siya. Right? So, ang ibig mo bang sabihin, gusto mo lang lahat ng bagay papabor sa'yo? Which is, it's all fair game. If you know the game ng mga music label regarding pushing their artist, na nag-benefit ka naman before, that made you a multi-millionaire artist, anong nirereklamo mo ngayon? Baga alam niyang may malice, or I mean not really malice, but there's agenda, 'di ba, for pushing dun sa track na 'yon. Okay. Where were you when you are the one who's benefiting from that system? 'Di ba? Yeah, it's an act of na lang, what do you call this? Save face na lang din for Drake para masabing lumalaban pa siya, ganyan. yun din yung nakakatawa pa doon kasi kung if you're in the black community, 'di ba? Sa hip hop community, and you're black and you lost a rap beef. Ano na lang, ile-let go mo na lang eh. Ang daming natalo sa rap beef diyan eh, 'di ba? Sino ba? Kahit si Drake may mga natalo siya sa rap beef. Si Meek Mill, sino pa ba? Natalo ni JC si Nas, yung rapper sa Pimp My Ride, if you guys know him. Basta, ang daming rap beef na nangyari in the hip-hop history. Pero wala sa kanilang nag-sue because of a rap beef song. That never happened. Ngayon lang. Lalong nabavalidate yung sinabi ni Kendrick Lamar sa mga kanta niya during that rap beef na
you're a culture vulture, si Drake daw is culture vulture, and hindi daw totoong black si si Drake. More on white daw si Drake. Kasi yung mga, sabi nila, yung mga white daw, yan yung mga mahilig mag-sue, mag-file ng lawsuit. Hindi naman yung mga blacks. Especially dyan sa rap beef na ganyan. Sa buhay siguro, you just gotta you just gotta learn how to take the L. Just take the L, bro, and move on. Pag nilaban mo pa ng nilaban yan, mas lalo ka lang magte-take ng L ng magte-take ng L eh. Di ba? Nakano daw yun sa legacy niya.